Magandang araw po. Kayo po ay nanonood o nakikinig sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. So that is why, ang ibig sabihin sa police parcel, yung operation, pagpatay ng isang high-value individual. Yun ang gano'n. Then eventually, sinabi rin ni Colonel Leonardo na ito raw ay involved sa droga. Pero hindi naman totoo yun. But anyway, yun ang presentation ni Colonel Leonardo. So una, nagdadalawang isip talaga si Colonel Santi Mendoza. But eventually, sinabihin din siya na baka ito ay makatulong sa iyong police career. So, naging interesado naman siya, no? After a few months, lumagpas, mga 3-4 na buwan, tumawag na naman uli noong February 2020 itong si Colonel Leonardo at tinukoy na kung sino yung target. Sinabi na sa kanya na ito ay ang target is si Attorney Wesley Barayuga na nagtatrabaho sa PSO as Corporate Board Secretary. Since mataas na opisyal yung tinutukoy ni Colonel Leonardo, nagsabi si Colonel Santi Mendoza na kailangan niyang gumawa ng verification, intelligence work, no, to identify the person. Sabi naman ni Colonel Leonardo, hindi na kailangan. Dahil ang magpo-provide ng lahat ng information sa iyo si Colonel Ruyin Garma. Na yun na nga ang umuupong PCSO chief at that time. So, sinabihan siya na maghanda ka na. Ibig sabihin, planuhin na yung pagpaslang kay Wesley Barayuga. So, may nakakilala siya. Dati na niyang kilala ito. Dating pulis din. Si dating Corporal Nelson Mariano, alam niyang maraming itong contact na guns for hire. So, na-contact niya si Nelson Mariano, sinabihan niya na, pare, merong operations, maghanap ka ng isang hitman. Eventually, nakahanap nga siya ng hitman itong si Nelson Mariano, ang pangalan ay Loloy. No? Then sometime on June 2020, tumawag na naman uli si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza at napag-usapan na nila. Then, sinabihan siya ni Colonel Leonardo na may tatawag sa iyo, yung certain talks, no? Tatawag kay Colonel Mendoza para ibigay na yung mga detalye ng impormasyon tungkol kay Wesley Barayuga. So after that, tumawag nga yung talks, and then on July 2020, nangyari na, July 30, 2020. Pero bago pa nangyari yon, binigyan ng pick-up ni Colonel Ruina Garma si Wesley Barayuga. Kasi itong si Wesley Barayuga, hindi mo nga ma-surveillance dahil nagpa-public transport lang. So hindi mo malalaman kung saan siya sumasakay talaga. So nung nabigyan na ng pick-up, may plate number, may description, on the day of the killing, tumawag na itong si Tox. Then pinakita na yung litrato ni Wesley Barayuga, binigay na yung description ng pick-up, binigay na rin yung plate number ng pick-up. So yun na, noong July 30, doon na traffic si Wesley Barayuga, doon na pinaslang siya ng certain Loloy. After nung insidente, the day after, tumawag ulit itong si Tox kay Colonel Mendoza at sinabihan nandito na yung pera ninyo. So binigay ni Tox yung 300,000 pesos doon kay Colonel Mendoza. Binigay naman ni Colonel Mendoza yung pera doon kay Nelson Mariano.
Ang ginawa naman ni Nelson Mariano, binigay yung 40 mil kay Colonel Mendoza, yung 60 mil sa kanya, at 200,000 pesos binigay naman dun sa hitman na ang pangalan ay si Loloy. Yun po ang buong pangyayari. Ngayon, itong si Fox pala, we found out, meron na po kaming picture, hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa pala sa PCSO. Pero we are doing a background check para makuha ang tunay na pangalan niya. But we understand, mula nung lumabas kahapon itong si Colonel Mendoza, ay hindi na raw makita doon sa PCSO compound. So,